So, hi guys! Good evening! So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa isang comment ni Ate Nilda. At, teka lang, hindi pwedeng ako lang. Tayong mga solid EDSI fans, kailangan nating pitikin itong si Ate Nilda para naman, para mabawi pa siguro natin tong iniisip niya, no? Pwede pa kaya, no? Kaya pa bang may lunas pa ba tong iniisip ni Ate Nilda sa pagkakataong ito? Dahil parang 10% na lang 10% na lang talaga. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, kumusta EDSI fans? Full charge, 90%, 80%, sigurado. Ano pa yan? Maganda. Nasa magandang kalagayan pa yung battery health natin sa EDSI. Kasi, syempre, di ba, sunod-sunod ang episode 92 and 93. And, busy pa talaga sa ngayon. So, ano ba talaga? Okay? Ano ba ang nararamdaman nyo ngayon sa EDSI? From episode 1 na subaybayan nyo up to episode 93. Mas lalo bang lumalakas ang connection nilang dalawa? Ganon. Para sa akin, yes, 'di ba? Kasi magdadalawang taon, mahirap 'yun. Kung walang matibay na connection talaga, hindi magtatagal ng 2 taon. Napakahirap. 'Di ba? Napakahirap sa isang relasyon na hindi totoo na tumagal ng 2 taon, lalo pat ay sinusubok ng mga makikitid ang utak. Well, anyways, alam niyo naman, lately talagang nakafocus ako sa pagbibigay ko ng point of view sa mga live ko sa dalawang ito. Yes. And, ayun na nga. Itong sinabi natin Nilda na sinasabi niya na parang hindi na sila interesado sa isa't isa, parang pilit na lang, tuloy gusto ko nang maniwala sa chismis tungkol kay Kalinga Pido at sa kanyang bini. Sorry, real talk lang tayo, diba? So, sa tuwing live ko, alam nyo naman yan, meron talagang mga pumapasok na mga bashers. Hindi ko alam kung iisa lang yung pagkatao niyan or baka nagpapalit-palit lang ng pangalan. Pero yes, napapasok talaga yung yung bini ni Kalinga Pido, si Early. Talagang dinidikit nila kay Kalinga Pido. Ipipili talaga nila. Dahil siguro naisip nila, pag si M yung ididikit natin, parang wala ng pag-asa, no? Parang luma na yung issue, parang hindi mo na mararamdaman yung issue na yung patay na, kumbaga. So, didikitan ng bago para talagang magduda ang mga EDSI fans. Pero alam niyo naman, ang mga EDSI fans, very keen observer yan. Hindi yan basta-basta, ganun-ganun na lang magtiwala. Or ganun-ganun na lang maniniwala sa mga chismis-chismis na ganyan. Sabi mo nga, Ate Nilda, chismis. Yang chismis na nasagap mo, mali yan. Yung pagiging mabait ni Kalinga Pido sa kanya beneficiary, walang labis, walang kulang. Syempre, bilang charity vlogger, gagawin niya yung best niya para maibigay sa mga beneficiaries niya ang kailangan. 'Di ba? Charity vlogger ka nga ni. Tingnan niyo naman si Kalinga Prab, 'di ba? Lodi yan ni Kalinga Pido, syempre. So, alam niyo naman yun. Pride din ni Kalinga Pido kapag nakapagtapos ang mga beneficiaries niya sa pag-aaral. And para makapagtapos ng pag-aaral, ang kanyang mga beneficiaries, syempre, magsipag si Kalinga Pido. Gagalingan talaga niya, sisipagan talaga niya araw-araw. At syempre, maging mabait din sa kanyang mga beneficiaries. Alangan naman, maging basto si Kalinga Pido sa mga beneficiaries niya, lalo pa yung mga babae, ang mga ito. Hindi ba kayo proud na yung mga lodi natin, yung si Kalinga Pido mismo, ay mga mababait sa mga beneficiaries niya at nakikita nyo kung paano siya sa mga beneficiaries niya, 'di ba? Magalang, marespeto, hindi siya magaslaw. O ano bang ikinakaduda nyo? Hindi naman siya extra move sa mga beneficiaries niya, yung tipong basta na lang mag-hug, basta na lang mag-akbay o kung ano-ano pa man, 'di ba? Walang ganon. So, yung chismis na yan, Ate Nilda, iwala mo yan sa isipan mo
kung may pag-asa pa or kung may lunas pa yung iniisip mo. Pero kung wala na talaga, kabubuhan na yan, Ate Nilda, sa totoo lang. Dahil sana, tayong mga EDSI fans, hindi tayo aabot sa puntong pati beneficiary ni Kalingap Ido ay pagsisilosan na natin. Napaka-toxic yung ganong mindset sa totoo lang. At nakakahiya pati kay Kalingap Ido at lalong-lalo na sa mga beneficiaries niya. Diyos ko naman, ganun ba talaga kababa ang tingin nyo kay Kalingap Ido or sa mga beneficiaries niya na alam nila na ayun na nga with Vianzi, may wifey na tapos 'di ba? So of course, maaring nakikita natin sila na meron silang magandang relationship as a friendship, oo, ganon. Alam pa rin nila yung limitasyon. Dapat nasa isip na natin yan. Huwag tayo masyadong dirty-minded at kung ano-anong iniisip nating mga kalukuhan at nagpapadala kayo sa mga chismis na mga walang katibayan. 'Di ba? Hindi tinatago ni Kalingap Ido yung pagiging mabait niya sa mga beneficiary. Mabait siya sa lahat, lalong-lalo na yung sa mga tatlong magkakapatid. Nako, 'di ba? Mas close nga siya doon eh. Niyayakap nga siya bigla, ganun. Pero ang pagtatrato na yun ni Kalingap Ido is plain bilang kapatid. 'Di ba? Maganda naman talagang mas magkaroon sila ng magandang relasyon sa mga tinutulungan niya para sisipagin din siya araw-araw. Oh, 'di ba? Mas maganda yung tinutulungan niya yung mga bini niya, mga kasundo or mga mababait para naman maging masipag din sa Kalingap Ido sa araw-araw para ano din siya, ganado na tulungan sila, 'di ba? And syempre para makahanap din ng possible sponsors para sa kanilang pag-aaral, syempre ganon, tulong-tulong ganyan. So ayun, Ate Nilda, I hope na hindi ka tuluyang bumagsak sa pagsubok na to na ididikit mo si Kalingap Ido sa kanyang beneficiaries dahil pagka ganyan yung mindset ng mga EDSI fans na toxic, 'di ba? At isipin nyo, gawin nating example si Kalingap Rab. Kung ganyan pa sana mag-isip si Kalingap Jack, hindi magiging ganyan din ka-successful si Kalingap Rab. So, ganun dapat. Beneficiary, charity vlogger, yun ang relationship nila. Walang kulang, walang labis. Okay? So, sa EDSI naman, ang connection nila habang tumatagal, lalong mas naging matibay, lalong mas nagiging grabe yung connection nila, mas lalong naging malalim ang kanilang pagmamahalan. Ate Nilda, kung hindi mo pa mararamdaman yung pagmamahal ni Kalingap Ido para kay Vianzi, iwan ko na lang sa'yo. Siguro manhid ka na talaga. 'Di ba? Kasi ngayon talagang nakikita ko, nararamdaman ko na level up yung samahan nila sa totoo lang. Level up yung siguro mas lalong nakaka-excite ang mga susunod na episode kasi bukod sa 18 years old na si Vianzi, pwede na. Malay natin, aamin sila, pero doon naman talaga tayo papunta. Ang maganda, yung relationship nila, mas lalong lumalalim, mas lalong nakikilala nila yung isa't isa, and makikita at mararamdaman mo na consistent naman sila so far sa kanilang relationship. Ngayon, kung hindi mo yan mararamdaman, problema mo na yon, hindi na yung problema ni Kalingap Ido or ni Vianzi, kasi baka sadyang noon pa man ay 50-50 ka talaga, 'di ba? Medya-medya ba? Hindi ka talaga, or kumbaga may mga tao kasi na walang tiwala sa sarili nila, sa pagkikilatis nila sa mga napapanood nila, laging nakadepende sa opinion ng iba. Papakiramdaman nyo kasi para mas mararamdaman nyo yung genuine, yung samahan nilang dalawa. Tingnan nyo yung sing-sing na lang nila ang gawan mo ng basihan, lalong-lalo na si Kalingap Ido dahil hindi na yan hinuhubad. Because that's a symbol of their love and promises na ayun. Maganda future nila, di ba? Usapang negosyo na nga ni, and tsaka future. So, I hope, Ate Nilda, ay may paraan pa para mag-isip ka ng mas maganda dyan sa sinasabi mo. Pero kung hindi na, di bali na lang, maging basher ka na lang, at hayaan na lang kita sa iniisip mo.
Pero, yung mga naiisip mo na yan, walang katotohanan. That's it.